mga magulang, kaibigan, at kapwa kong magsisipagtapos. Magandang hapon sa inyong lahat. 2 taon ang makalipas, tandang-tanda ko pa ang araw na lumipat ako dito sa Tinago National High School. May mga naririnig ako mga positibong komento at karamihan ay puro negatibo. Madami ang nagtatanong kung bakit dito ko pa naisipang lumipat. Gayong nasa isang magandang eskwelahan na ako. Gayon pa man, ay hindi ko na lang sila pinansin. Dahil sa umpisa pa lang, ay naiintindihan ko na ang rason. Ayon sa aking ina, ay kinakailangan kong lumipat dahil siya ay naniniwala na mas malaki ang tsansa kong makakuha ng scholarship kung ako ay manggagaling sa pampublikong paaralan. At sa puntong ito, hindi kami nagkamali sa aming desisyon. Sa umpisa ay nahirapan ako. Ngunit wala akong pinagsisisihan sa pagiging tinitian ko. Kahit sa loob lamang ng 2 taon. Dahil dito ko natagpuan ang mga totoo kong kaibigan na sina Rachel, Graciel, Judy May, Marisa at Eliza May, na palaging nariyan sa aking tabi upang damayan ako, hindi lamang sa lungkot, pati na rin sa ligaya. Dito ko rin naranasan ang maraming bagay, tulad ng pagsali ko sa Voyadores Festival, kung saan ako ang kanilang naging leader o ina kung tawagin. Naging star of the night sa JS Promenade ng nakaraang buwan. Tumakbong SSG President sa pangalawang pagkakataon. Nadama ko rin ang suportang ibinibigay ng eskwelahan, lalo na ng mga guro sa tuwing may patimpalak akong sinasalihan. Ipinadama nila sa akin kung gaano sila ka-proud at manalo-matalo man ay ayos lang, basta't ibinigay ko ang aking buong kakayahan. Ipinadama rin nila na hindi ako nag-iisa, na kasama ko silang lumalaban. Dito rin ako nagdalaga, kung saan nagkaroon ako ng mga crush at mga manliligaw. Kung sino-sino sila, ay akin na lamang iyon. Dahil malinaw sa akin na may mas dapat akong unahin sa buhay. At ito ay ang makapagtapos ng pag-aaral. Kaya, sorry na lang boys. Hanggang doon na lang yun. Sa ngayon. Naranasan ko rin mahusgahan na para bang kilalang-kilala na nila ako at bawal akong magkamali. Pero hindi ako nagpa-apekto dahil alam ko sa aking sarili kung ano ang totoo. At iniintindi ko na lang na hindi kayang intindihin ng mga makikitid nilang utak ang mga bagay-bagay. Dahil dito, mas naging matapang, na harapin sila at patunayang hindi nila ako kayang patumbahin. Ngayon, masasabi kong nagbunga na nga lahat ng paghihirap at pagsusumikap ko sa school year na ito. Hindi lamang ako basta magtatapos, kundi pati maging salutatorian ng batch na ito. Gusto kong magpasalamat sa aming mga guro sa pagiging pangalawang magulang namin. Sa aming punong guro na puro ikabubuti ng mga estudyante dito sa TNHS ang iniisip. Sa aking mga kaklase
ang tropang bro, brother, respect others, at four idiots. Na kahit may ingay at pasaway sila sa aming klase, pinatunayan nilang may mga pusong mamon rin sila. At hindi lang puro kalokohan ang alam gawin. Kina Shamir, Liza, at Eder Joshua, sa pagtulong sa akin upang mapanatili ang kaayusan at kalinisan ng aming classroom. Sa aking kaklase na si Jaya Lynn, na napakagaling sa larangan ng pag-awit. Kay Tristan, Ashley, at Norma, na kapwa magagaling sumayaw. Kay Algerie, Emelita, at Bianca, sila ang mga selfie queens ng classroom namin. Kina Marilyn at Jessery, kay Albert, at kay Andrew Carl. Sa mga walay at corny jokes niya na nagpapangiti naman sa akin. Sa kaibigan kong si Jerry, sa pagbibigay niya sa akin ng mga words of wisdom. Kina Renz Reyes, Riniel, Jerome, Jim Paul, Kevin, at Noriel. At sa lahat ng mga naging kaklase ko. Kina Jerry Lynn, pati na rin kina Jerry Lynn, Christian, Dominic, at Raymond. Sa mga kaibigan ni Mama. Sa aking mga pinsan na sina Cheryl Ann, Trixie, Jeremy, at iba pa. Sa aking mga tita, lalo na sa aking tita Che. Sa walang pagsawang tulong niya sa amin, lalo na sa mga panahon na walang-wala kami. Sa aking mga kapatid na sina Angelo, Vinger May, at Jennifer, na isa sa nagbibigay ng inspirasyon sa akin upang maging isang mabuting tao. Sa aking ina na si Geraldine Melgar, maraming salamat po, Mama, sa pag-aaruga, pagsuporta, pagdidisiplina, pagbibigay sa amin ng aming pangangailangan, at sa walang sawang pagmamahal sa amin. Para sa kanya, mas okay na siya na lang ang mahirapan kesa nakikita niyang mas nahihirapan kami. Pero, hindi ko kayang nakikitang nahihirapan ng aking ina. Kaya ginagawa ko ang lahat ng aking makakaya upang makatulong sa kanya. Mula noon at hanggang ngayon. At ang pagsusumikap kong mag-aral. Marahil yata'y nagtataka kayo kung bakit hindi ko pa nababanggit ang aking ama. Gustuhin ko mang nandito siya ngayon ay hindi na maaari. Dahil kinuha na siya ng puong may kapal noong 3 gulang pa lamang ako. Ngunit, alam ko, sa pagkakataong ito, siya ay naririyan lamang at nasisiyahan sa aking nakamit na tagumpay at sa puong may kapal sa pagbibigay niya sa akin ng buhay at aking talino. Sa kapwa ko mag-aaral,